Hi user, we're happy to inform you that your credit is 30% higher now. You can get up to 45,000 when you apply now. And of course, my link, and normally, hindi po ako nag-click ng links. Instead, I just go sa app. Faster to reload money in an instant, apply to get 45,000. So, pinopromote niya yung 45,000 and it makes you feel like 45,000 din yung matatanggap mo. But, heads up na guys, hindi po buo yung matatanggap na loan sa loan app na to. I'm talking about none other than Mr. Cash, which at the moment, nasa Android lang po siya because for some reason, tinanggal po siya sa iOS. At kahit nga, ang dami kong negative feedback na natatanggap about Mr. Cash, even I personally have negative experiences with Mr. Cash, it's still worth talking about. For one, si Mr. Cash is registered sa Securities and Exchange Commission, so hindi po siya natanggal, revoke, continuous per new operation, and it's also a submitting entity sa CIC. So kung mga borrowing habits nyo sa Mr. Cash, well, lalabas po yan sa credit history nyo, at least. I'd like to think so. Kaya dapat siyang pag-usapan, guys. So, this video is not about whether legit siya or what, but I hope more people are aware na ganito si Mr. Cash para pag-isipan na mabuti kung uutang kay Mr. Cash. For Mr. Cash to realize that we're aware of the certain things na hindi maganda about the app. So, kung gusto nyo makilala si Mr. Cash, kung dapat bang umutang dito kay Mr. Cash, because I just got 28,000 in less than 5 minutes na approved. So, pag-usapan natin si Mr. Cash sa video na to. It's Ate here, the original Utang Queen. Kung bago po kayo dito sa channel, please subscribe because dito pinag-uusapan po natin yung iba't ibang mga online lending platforms. And ako yung nagtatry. In case skeptic kayo, ako na muna yung mag-try para meron kayong heads up kung okay ba to o hindi. So for today, pag-usapan natin si Mr. Cash. Actually, palagi natin pinag-uusapan si Mr. Cash dito because of the things that I noticed about this app. And for me, I personally believe kahit makulit siya, the day before your due date, makulit siya. Like, super kulit. Tatadtadin niya talaga yung cellphone mo, especially on the day of your due date, sa calls. Ewan ko kung bakit. At this point, parang wala pa rin siyang tiwala sa akin. I've never been late. So, despite that negative, may potential siya sana maging maganda. If magbago, if baguhin niya yung mga things na kina-call out natin sa kay Mr. Cash. Ito yung mga text niya sa akin, parang paasa. I know, obviously, send to many to. Pero, ibahin naman sana nila yung script nila. Because sinasabi ng get up to 45. Well, 45 na yan, it's just a maximum loan na pwede niyang i-offer sa inyo depende sa standing ng loan nyo. Pero kahit na maabot mo yung 45,000 na maximum credit limit dito kay Mr. Cash, don't ever think na 45,000 din yung makukuha mo because meron po siyang kaltas. Na umiiba po yung kanyang service fee, yung percentage umiiba depending on the loan terms and the amount that you're applying for. And I'll show you later. Sana ayusin niyo po yung kanyang marketing text messages, because hindi maganda yung parang paasa siya. Hindi ko siya masasabing fully maganda siya dahil wala siya sa iOS. Para sa akin, para maging super legit talaga yung loan app, not only na registered siya sa SEC, I think mas maganda na both available sa iOS and sa App Store. Akala ko, kasi sabi niya, your credit limit is now 40% higher. So, akala ko rin naging in-adjust niya kasi matagal-tagal na rin akong hindi nakakapag-loan dito kay Mr. Cash. Nung pinuntahan ko yung app mga guys, hindi naman pala 45,000 pa. Wala pa ako dun sa ganung level. Ganun pa rin yung credit limit ko. Ako nag-loan sa kanya dahil ayoko kasi sa taas ng kanyang interest at ang kulit kasi niya, the day and on your due date. Makulit siya. Something that I really hate sa kay Mr. Cash. Kung makaya nga ng mga legit na mga loan apps na text lang, bakit hindi niya makuha? Registered naman siya. And hindi pa ako na late ever kay Mr. Cash because ang kulit-kulit nga niya, the day before your due date, how much more if due ka na, diba? So I cannot take that risk, to be honest. So anyways, pinuntahan ko yung app, chinek ko, 30,800 pa rin, not 45. But dito sa 30,800, okay, bago ka mag-loan, they always do this na pinapacheck sa'yo yung mga information mo. And then, click save and continue kung walang changes. But there are other changes na kailangan kang mag-email sa customer service para ma-change yun. Napunta ako dito, 30,800, yung 45,000 naka-grade out pa. Pag-click ko ng next, sa 30,800, meron siyang 60 days na term, which means 4 payments na siya every 15 days. If you choose that, yung service fee is 9% na lang. And yung daily interest niya is nasa 0.35 per day, which is equivalent to 10% per month, which isn't bad because Salmon Credit is 9%, Maya is like 7%. So, sa 30,800, yung service fee or yung bawas niya is 2,772, so yung matatanggap is 28,028. At sa loob ng 60 days,
yung babayaran is 37,268. 10,000 almost yung napunta sa interest. So, dapat babaan pa nila to ng konti. If you take mo to, then your installment plan every 15 days is 9,317. Ma-approve kaya ako, or baka ma-reject ako, if I take this. Kasi ang dami nang sa inyong nagsasabi na nang re-reject siya at hindi na nakabalik. For your reference, ito po yung mga loan apps na andito sa cellphone na to. Mga loan apps na yun, meron akong ongoing loans because yun nga, di ba, nagtatry tayo ng mga loan apps sa channel na to. So, kung hindi pa kayo subscribe na kayo dahil ako yung nagtatry ng loan apps para sa inyo. Pinush ko yung loan, guys. By the way, if ma-late ka, just take note na meron po siyang charges, 1% charge per day, which is masakit na rin yan sa bulsa pag masyadong malaki yung loan, ha? Pag magpa-late dito ka, Mr. Cash Plus, ang kulit niya. So, take note na lang. And then, i-click mo lang yung confirm to submit and then, hihingi po siya ng access sa camera storage, stuff like that, and other things. And then, mag-a-agree ka doon and in review na po. And in less than 5 minutes, natanggap ko po yung 28,000 na sabi niya doon sa loan summary. And now, I have an obligation in the next 60 days. Nabayaran si Mr. Cash 9,000 something every 15 days. I mentioned kanina na si Mr. Cash po, paiba po yung kanyang service fee depending sa amount ng loan and sa installment plan na pipiliin mo. For example, dun sa 6,000, yung service fee niya, kasi yung 6,000 is payable in 45 days, which means tatlong payments, 15 days apart, or 15 days every period, nasa 13% po yung kaltas niya. So, sa 6,000 na loan, 5,200 something na lang yung matatanggap. Yung daily interest niya naman is 0.25. I don't see this as an improvement, pero pinaglalaruan lang nila yung figures to make it look like it's better kung ganito, and it's, para sa akin, ganun pa rin yun. Konting difference. Sana babaan niya pa yung kanyang service fee, babaan niya pa yung interest niya, then siguro. Pero guys, kung gusto niyo pa rin mag-apply dito kay Mr. Cash, at the moment, sa Android lang po siya. And take note po na hihingi po siya ng 5 contact references. Natatawagan talaga niya kapag overdue ka at hindi ka sumasagot sa calls nila. Kaya piliin ng mabuti kung sino po yung ilalagay mo doon sa 5 contact references. Yung mga valid IDs na tinatanggap ni Mr. Cash is ganito. Now, if you want a step-by-step process sa pag-apply kay Mr. Cash, I have made several videos about Mr. Cash already because dito, I was just curious kung ano ba, bakit siya text ng text yung ganun. So, this video is not meant para i-promote ko si Mr. Cash because I personally, I'm not a fan of Mr. Cash. Pero, knowing that, given that, registered po siya, submitting entity po siya sa CIC. For those na hindi pa pwede lumapit sa mga banks and other lending companies na less than 10% or 5% yung monthly interest, baka ito si Mr. Cash ay maging stepping stone or makatulong. But please proceed with caution. Ayaw natin ng problema, di ba? Think carefully bago nyo i-take yung loan nyo kay Mr. Cash. So that's all for today's video. Subscribe if you haven't already. I will see you on my next vlog.